Dahil graduation day at moving up ng aking pamangkin mga kajam at syempre recognition na rin ng aking mga anak. At dahil nga excited po silang lahat mga kajam, lalong-lalo na rin po yung aking mga anak dahil nga first time pa po nila dito nag-aral sa school na ito mga kajam. At eto na po yung mga kaganapan na hindi talaga namin inaasahan mga kajam during sa ceremony na ito. Kinagabihan pa lang yan, sinayos ko na po yung mga susutoy ng aking mga anak kinabukasan. Dahil nga kasama yung anak ko nakamba sa pagsasaya, so ayun, pinansya ko na rin yung mga damit po nila para hindi naman gaano kagusot yung kapag ginuot po nila ito. Kinaumagahan, nauna na po pumunta yung kapatid ko at saka pamangkin sa school mga kajam. Dahil nga 7 AM mag-start na po yung ceremony ng kanilang graduation. At syempre, nagdala na rin po sila ng garland dahil nga ito po yung isasabit sa leeg ng kanilang mga anak pagkatapos ng kanilang graduation. At tiningnan ko na rin po ang kanilang program. Pag-check ko po dito sa likod ng kanilang program mga kajam, ito po yung nakita ko. Kakaiba na po talaga yung mga program ngayon dahil nga may pa-picture-picture na po talaga. Kami noon, wala po talagang picture. So pagkatapos niyan, dahil nga excited din po yung anak ko na kamban, dahil nga kasama sila sa pagsasayaw, then nagpaayos na rin po sila ng kanilang mga buhok. At ayun, inayos ko na rin po yung buhok nila. At nahihirapan po talaga ako sa kalisod sa pag-ayos ng kanilang buhok. Dahil nga first time ko po talaga mag-ayos ng buhok nila mga kajam na ganitong style. Dahil nga nakakita po sila ng video doon sa TikTok at pinakita po nila sa akin. At gustong-gusto po nila na susundin ko po talaga yung ganong forma ng kanilang buhok. So ayun mga kajam, napipilitan po talaga ako dahil nga mga anak ko talaga, kaya ginawa ko na lang po ang lahat ng best ko. At in fairness, napakaganda po talaga ng resulta ng kanilang mga buhok mga kajam. Napapawaw po talaga ako sa kanilang mga buhok. Tingnan naman po ninyo kung gaano po yan kaganda. So pagkatapos po namin magbihis lahat, pumunta po agad kami sa school dahil nga nag-start na po yung program. Baka naman late na naman po kami. Alam naman po siguro ninyo, basta Pinoy palaging late. At eto na talaga yung sinasabi ko sa inyo mga kajam na Pinoy po talaga dahil nga pagdating po namin dito sa school, nag-start na po talaga yung program. Eto, malapit na po silang matapos. Late na naman. Pagdating po namin dito sa school, ito naman yung ginawa ko dahil nga nakita ng mga anak ko yung mga kaklase nila na ka-makeup na po lahat. So ayun na po, nagpa-makeup na rin po yung mga anak ko. At syempre, minake-upan ko na rin po yung mga anak ko para mas lalo pa po silang gumanda na kagaya ko. Char lang yun. At eto na po yung naabutan man namin mga kajam. Patapos na po talaga sila. At sinabitan na po sila ng mga garland ng kanilang mga parents. So ayun, tapos na po talaga yung graduation nila. Pagkatapos po ng graduation ceremony ng grade 6 mga kajam, sinunod naman po yung moving up ng mga kindergarten. At eto na nga, nagsimula na po sila. At eto yung mga pangyayaring hindi po talaga namin inaasahan mga kajam. Dahil po yung pamangkin ko mga kajam, ayaw po talaga magpaiwan sa kanyang mama, kaya sinamahan na lang po siya ng kanyang mama dito po sa upuan. Kaya tingnan po ninyo, silang dalawa na po yung nakaupo dito sa upuan. Talagang hindi po natin ito maiiwasan dahil nga mga bata pa po sila. Dahil nga may award po yung pamangkin ko mga kajam, kaya umakyat po siya dito sa stage. Buti na lang hindi po niya sinama yung kanyang mama. Good mood po siya that time mga kajam at briefing na po siya ng kanyang mama na siya na lang po daw yung umakyat doon sa taas ng stage. Buti na lang, sumunod na rin po yung pamangkin ko. So, eto naman po yung pangalawang pagaganapan mga kajam na hindi po talaga namin inaasahan. Dahil during po sa kanilang graduation song mga kajam, hindi na po siya umakyat dito sa stage. Dahil bago pa po, magsimula po yung kanilang graduation song mga kajam, humingi po ng tubig yung aking pamangkin. Pero hindi po siya nabigyan kaagad ng kanyang mama, kaya umiyak po siya mga kajam. Kaya hindi na lang po siya umakyat dito sa stage. So ayan po yung mga kanapan na hindi po namin inasahan mga kajam. Pero okay lang po yan dahil nga bata po siya, kaya kami na lang po yung umintindi po sa kanya. Hindi naman po natin siya mapipilit kung ayaw po talaga niya mga kajam. So dyan po nagtatapos ang moving up ceremony ng mga kinder mga kajam. So pagkatapos niyan, sinunod naman po yung recognition. Dahil nga excited po yung mga anak ko sa pagsasayaw mga kajam, eto naman po yung mga kaganapan dito sa recognition. Eto naman po yung unang sumayaw mga kajam, yung grade 5. Pagkatapos po nilang sumayaw, sinunod naman po yung awarding ng grade 1 to grade 3. Dahil nga with honors po yung mga anak ko, kaya umakyat po ako dito sa stage. Yung isang kambal ko naman mga kajam, yung husband ko naman po yung nagsabit sa kanyang medalya. Pagkatapos niya, nagbihis kaagad yung mga anak ko na kambal dahil nga sasayaw po sila. Dahil nga may awards po yung pamangkin ko mga kajam, kaya sinabitan po siya ng ribbon ng kanyang mama. Pagkatapos po ng awarding ng grade 1 to grade 3 mga kajam, sumunod man po
sumayaw yung grade 3 at saka yung grade 1. Grabe, ang cute po nilang sumayaw. Sinunod naman po yung awarding ng grade 4 at saka grade 5. Buti na lang may award din po yung anak ko na lalaki. At ang nagsabit po ng kanyang medalya mga ka-jam is ang aking mister. Grabe, nakaka-proud po talaga mga ka-jam. Yung tipong umakyat ka sa stage dahil nga may mga awards yung mga anak mo. At nasuklian na po talaga yung paghihirap at sakripisyo nating mga nanay at tatay. Kaya congratulations po sa lahat ng mga graduates, sa mga anak na may awards at sa mga parents din po. And finally, sumayaw na talaga yung mga anak ko. At first time ko po talaga silang makita na sumayaw dito sa stage. Ang ganda talaga sa feelings mga ka-jam na makita mo yung mga anak mo na sumasayaw. At pagkatapos po ng seremonya mga ka-jam, umuwi po kami kaagad. At eto po yung mga kaganapan dito po sa aming bahay mga ka-jam. Nagpicture muna kami bago po kami kumain. At syempre, hindi po talaga yan mawawala yung konting salo-salo. At syempre, may pa-ice cream pa po sila mga ka-jam dahil nga mainit po talaga yung panahon ngayon. Saktong-sakto po talaga yung ice cream na in-order po nila. At dahil nga hindi pa po tapos yung celebration mga ka-jam, eto, nag-prepare naman po kami ng panghapunan po namin. So, nagluto lang po kami dito ng grilled chicken at saka grilled pork. So, tingnan naman po ninyo kung gaano po yan kasarap. At syempre mga ka-jam, hindi po namin talaga yan makakalimutan yung pinakapaborito ng lahat, yung lumi. So ayan po yung lumi naman mga ka-jam, isang kahang lumi. Dahil nga isang barangay yung papakainin namin. Joke lang po yun mga ka-jam. Alam po ninyo mga ka-jam, ito po talaga yung kadalasang niluluto namin kapag may okasyon dito sa aming probinsya, yung isang kahang lumi. At dahil nga umalis yung ate ko na nagluto dito sa grilled chicken at grilled pork mga ka-jam, so ako naman po yung pumalit. So syempre nagluto po ako dito ng lumi. Ay, nagkukay ra po na ako diri mga ka-jam. Aron ingnon ba nga ni apil sa kugluto. So finally naluto na po yung grilled chicken at grilled pork namin mga ka-jam, kaya hiniwa-hiwa ko na po yung pork. So ginamitan ko lang po ito ng gunting mga ka-jam dahil nga nahihirapan po talaga ako sa lisod sa pag-slice dito. So, tingnan naman po ninyo mga ka-jam kung gaano po karami yung bisita po namin. Kaya nagluto po kami ng isang kahang lumi. So, ganyan lang po talaga kami kasimple maghanda dito sa probinsya mga ka-jam. Hindi na po kailangan ng bonggang handa. Ang importante, masaya kaming lahat. So, may red horse at sa katanduay pa mga ka-jam dahil iinom naman po yung mga lalaki ngayon. At eto naman po yung brother-in-law ko mga ka-jam. Palaging huli po talaga yan sa kainan dahil nga ubusin po niya lahat yung ulam. At gusto niya ubusin yung isang kahang lumi. At pagkatapos po namin kumain lahat mga ka-jam at umuwi na po yung mga bisita po namin at eto nagbanding-banding naman po kami, kasama ko yung aking mga sisters, brothers-in-law, uncle at saka yung mister ko mga ka-jam for the first time. Dahil nga minsan lang po talaga kami magbanding mga ka-jam kaya sinulit na po talaga namin yung okasyon na ito. So ayan lang po yung kaganapan mga ka-jam. This is Ka-Jam Vlog.